So malaman nun natin dito sa kanilang National President, si Ginoong Modi Floranda, kung ano ba ang kanilang plano ngayong araw nito. Magandang umaga po, Modi. Magandang umaga po at ngayong umaga ay mula kaninang alas 5 ay nag-umpisa na po sa iba't ibang bahagi dito sa NCR at saka sa region. Kaugnay nga dito sa matinding nabunyag, na korupsyon sa usapin ng flood control, hindi lang sa usapin ng flood control, yung sa pangunahing binibitbit na talagang pahirap sa ating mga driver, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na halos wala nang kinikita yung ating mga driver at operator. So Modi, ito na yung pangunahing issue dadalhin nyo dito, yung usapin dito ko sa sinasabing katiwalian o korupsyon sa ating gobyerno. Sapagkat biktima kami sa panahon ng tag-ulan ay talagang halos hindi kami makapaghanap buhay. At dito po namin ninais na mag sa may bahagi ng Tatalon dahil dito simpleng ulan lang ay talagang halos hindi na madaanan. Kaya't kitang-kita yung epekto ng kapalpakan ng mga programa sa usapin ng flood control. So ano ay naasahan natin mangyayari ngayong maghapon na ito? Bukod dito sa pagtigil nyo dito, at nakikita ko rin na hinihikayat nyo iba na sumama. Opo, kinakausap natin at inililinaw natin na bakit nga ba tayo naglulunsad ng pagkilos ngayong araw. Hindi lang ito para sa sektor ng transport, kundi kasama dito yung ating mga mamamayan sapagkat alam natin yung usapin po ng korupsyon ay biktima yung ating mga mamamayang Pilipino. Kaya linilinaw po natin sa ating mga kapatid sa hanap buhay. So bukod ngayong araw nito, ano pa mga plano nyo sa mga darating na araw? Ito ay magkakaroon ng mga serye at bahagi ito ng pagkilos, magaganap na pagkilos ngayong September 21, yung malaking pagkilos sa Luneta, na kung saan ay ka-53 years anniversary ng Declaration of Martial Law at magiging bahagi ang sektor ng transport sa magaganap na ito. Apo. At sa ngayon po, Modi, ano ho ang report na natatanggap nyo mula doon sa iba-ibang yung mga kasama sa iba-ibang lugar na nagkaroon din ho o nagkakaroon din ng tigil pasada hanggang sa mga oras? Sa ngayon ay nasa mga pa lang sila, nasa mga masap area at kahit yung sa ating mga rehiyon ay nagkakaroon na ng mga masap at nagtitipon-tipon na sila doon sa mga area. Sa bahagi po ng Iloilo, tsaka ng Bacolod, tsaka Cebu, at gayon din yung ating mga kapatid sa Southern Tagalog. Modi, paano ho yung mga maaapektuhan, yung mga mahihirapan sumakay kung magtitigil pasada ho ang mga miyembro ng piston? Ano ho ang yung mensahe? Tayo po ay nananawagan sa ating mga commuter, sa ating mga pasahero. Ang pagkilos ko ito ay hindi lamang para sa mga driver at operator, kundi para panagutin natin yung mga sangkot sa katuwalian sapagkat yung malaking pundo at yung malaking buwis natin dapat ito ay binabalik sa pamamagitan ng serbisyo. Pero hindi patuloy na nawawala. Kaya kung titingnan natin, walang pundo sa edukasyon, walang pundo sa kalusugan, at wala rin pundo sa usapin ng katiyakan sa usapin ng paninira at iba pang serbisyo. So maghapon kayo ngayon? Maghapon po at marahil mamayang mga bandang alas 3 ng hapon ay tayo po ay magkakaroon ng pagmamarcha papunta sa Mindiola. Okay, maraming salamat. Si Ginoong Modi Floranda, siya po ang National President ng Grupo Piston. At yun nga, sabi nga ho niya, ay maghapon sila at mamayang hapon, mga dakong alas 3 ay magmamarcha sila patungo sa Mindiola. Mula po rito sa kanto ng E. Rodriguez Avenue at Araneta Avenue, balik po tayo sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.